Isang mainit na eksena sa mundo ng politika ang sumabog ngayong araw matapos kumalat ang balitang kumalaban na umano si Congressman Rodante Marcoleta sa mag-asawang Marcos. Sa isang malakas at diretsahang pahayag, pinatikos ni Marcoleta ang ilang issue na umano'y matagal ng tinatago ng administrasyon, kabilang na ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ni Sandro Marcos at Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Ayon kay Marcoleta, panahon na upang harapin ng mga opisyal ng gobyerno ang mga usaping bumabalot sa kanila at itigil ang panlilinlang sa taong bayan. Dagdag pa ni Marcoleta, hindi raw siya matatakot kahit kanino at handa siyang ilantad ang lahat at na ebidensyang magpapatunay sa kanyang mga pahayag. Sinabi pa niya na hindi ito laban sa isang pamilya, kundi laban sa sistemang nagkukubli sa likod ng kapangyarihan at impluensya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malaking ingay sa publiko na ngayon ay hati sa kanilang opinyon. May mga sumusuporta sa tapang ni Marcoleta, habang may ilan namang nagsasabing ito ay senyales ng lalong paglala ng hidwaan sa loob ng pamahalaan. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, nananatiling tahimik ang kampo ng mga Marcos at ni Secretary Remulla. Ayon sa mga political observer, maaring ito na ang simula ng mas malalim na banggaan sa pagitan ng mga dating magkaalyado sa gobyerno. Habang patuloy na lumalabas ang mga bagong impormasyon, tumitindi naman ang interes ng publiko na malaman kung ano nga ba ang tunay na laman ng mga rebelasyong inilantad ni Marcoleta. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, Tony. Yan masasabi ko sa iyo. Huwag po kayong bibitaw. Huwag niyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Nako, scapegoating strategy ng administrasyon kaugnay dito sa mga maanumalyang flood control project. Binulgar ho nitong si Senator Rodante Marcoleta. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Kaya naman kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Heto na, rekta ho tayo sa ganang mamamayan. Palakpakan ho muna natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Pambihira ho ito. Uso daw po ngayon yung mga, di ba, pag nagpapalit ang panahon mula sa tag-init, nagiging taglamig, nagkakaroon ho ng ubos, ipong lagnat. Yun po ang uso. Sa bagay, may edad sa akin si Nelson. Kaya... Opo. Hindi naman niya madidispute. Wala sa dito. Ayun. Pagaling ka, Nelson. At next week ay magkahuntahan tayo. Anyway, una, kamusta po muna kayo? Okay naman tayo, Jen. Opo. Gaya ng dati, masigla naman tayo. Marami lang problema ang ating bansa, ngunit talagang ganyan. Opo. Kailangan lahat tayo ay magtulong-tulong. Maisaayos natin ang mga problema. Napakarami kasi. Totoo po, oo. Napakaraming mga nagtatakip ng katotohanan. Yung mga ganyan. Yun ang pinaka-problema ko yung... Ang gusto ko kasi... malaman ng mga taong bayan, ano nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung sitwasyon sa ating bansa? Tama po naman. Ano na ang pangyayari sa likod ng mga iniimbestigahan, lalong-lalo na yung flood control anomalies na yan. Yan, opo. Sapagkat kailangan nating bigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ng lahat ng ating mga kababayan. Opo. Kasi... Hindi sila pwedeng nalilinlang na lang at naililigaw ng kung sino-sino. kong sa ating mamamayan, sa ating bayan. Seguridad, estabilidad at pagsulong ng isang bansa. Ayan. Diba? At saka siyempre, yung tiwala ng taong bayan, medyo nagkaroon ng bahid, dapat maibalik po yun. Kasi kung malaki ang problema ng bansa mo, kailangan malaman ng taong bayan. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong yung sama-samang pagtutulungan. Yan. Pagmamalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. Ngayon, kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Kaya importante ang impormasyon, importante ang katotohanan, ang katwiran. At wala sanang mga kababayan na gumagawa ng kung ano-anong bagay para ilihis. Totoo.
para pagtakpan. Yeah. Ano? Correct. Para sa ganun na iligaw at linlangin doon sa paniniwala na ganun pala yung nangyayari na hindi naman pala tama. Napakalaki ng papel ng social media, Sen. Well, positibo at negatibo, no? Tama. Ano ho yan yung panliligaw na sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, ramdam ho natin yung hugot niya Kasi kita nyo naman ho mga kababayan, napakalinaw ng mga naging pag-uusap dyan sa Senado na kung saan itong si Martin Romualdez at itong si Saldico, sila ho talaga ang tinuturo ng kung sino mang Poncio Pilatong pagtatanungin nila dyan, lagi hong nakakaladkad ang pangalan ng dalawang individual na to. Ang hindi ho natin maintindihan dito, bakit si Saldico lang? Tapos ang headline pa sa mga mainstream media, imbis na si Saldico, itong si Senator Joel Villanueva at itong si Senator Jinggoy Estrada. Diba? Masyado ho silang napaghahalata na talagang kulang na lang. Kung pwede nga lang Alam niyo mga kababayan, kung kaya lang na hindi isali yang si Saldico dyan sa listahan na yan, ginawa na ho nila yan. Kaso hindi lang ho talaga maaari. Kaya ang papel niya sa ikaliliwanag, pero napakalaki din po ng papel niya sa ikalalabo ng mga issue. Ganun Either ganito ang direction mo, o baligtarin mo ang direksyon. Yan, opo. Mabuti na lamang din, ang isa sa aking comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, yun ang tunay. Sa ngayon, hindi na sila madaling mailigaw Opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Pero, dahil sa likas na talino na rin nila, mahihirapan na silang Totoo. kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i-discuss natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlinlang sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. Naku, alam niyo, Sen, bagay na yan. Hindi lang siguro 1,000 personal messages bukod doon sa social media, pati sa text. Ang tanong, totoo ba ito? Ano ba na? Actually, alam ng mga kababayan natin yan Alam ng mga kababayan natin yung ginagawang panliligaw ng mga ilang individual dyan. Para may ang usapan doon sa mga talagang mastermind dito sa issue ng maanumalyang flood control scandal na to, di ba? Alam mo nila kung sino yung mga naglilis. Pinakauna na dyan, si Pinky Lacson. Patakin mo, imbis na pag-usapan yung sworn affidavit, yung salaysay nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, pinagpopokusan ho niya yung pirma doon sa affidavit. Kundi ba naman siya tinamaan ng kalahating, di ba? Napakahusay. Pambihira. Lalo yung isang araw, yung weekends. Inambus daw. Sabi ko, magkasama tayo sa Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayo dalo. Tapos pagdating ng Linggo, Jen, totoo ba ito? Kako, mukhang malabo. Magkasama kami ni Sandante noong Sabado Maski nga yung ambush interview, ayoko Ay, isa pa po yun. So mapapangiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Siguro pansarili nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung paano siya makikinabang doon. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan, Katulad mo, di ba? Ay, opo, talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka Pansamantala. Kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jenso Barjaga. Nako, accomplishment ba nila yan? Accomplishment ko na yun. Nako, So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalanging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Ay sari-sari ng fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na diversion talaga ito. Ako nakikita ko sa social media, Sen, tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design Merong grand design. Talagang malalim po and cover up.
Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang ma-focus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila? So parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, Yun ang hanggang storya, doon no? lang. Okay. Kaya lang, Tama. nagsisigaw ang mga ebidensya. Naku. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw Opo. ang mga Totohanan. sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit Opo. na isinabmit sa ICI. Nako. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po. Isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Nako, yan na. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. Nako. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Ang sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Opo. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa Ahensya na yun. institusyon na yun. Opo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. So kapag naipagtagumpay nila yun, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming ma-absuelto, parang dating, gano'n? Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Nako, yan. Okay. So parang minamaliit nila, Kong. Ang daming nag-whistleblower. Minamaliit nila yun, ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan. Opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi, ang importansya nung... Pero alam niyo mga kababayan, tayo ay natutuwa sa mga kaganapan ngayon. Kasi dati noong si Senator Rodante Marcoleta, ilinalahad niya lamang ang katuwiran kaugnay diyan sa Witness Protection Program na yan. Noong sinasabi niya, bakit tayo yung bigyan ng Witness Protection Program itong mga diskaya? Willing na silang magsalita. Yung mga nalalaman nila ay talagang magtuturo sa mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project. 'Di ba ganun yung yung direction eh. Itong mga diskaya na to talagang magte-tell all na, mag-all out na ho sila eh. Kaso noong hinanapan na naman ng butas yan. Itong mga walang yung senador na to, lalo na yung si Pinky. Bakit pinagtatanggol yung mga diskaya, di ba? Ang optics unon, si Rodante Marcoleta, pinagtatanggol ang mga diskaya. Nung hindi sila makakita ng dahilan, bakit nga ba pagtatanggol ng mga diskaya? Netong si Rodante Marcoleta, itong mga diskaya. Ang asawa niya, ganito ganyan. Di ba? Kinonekta pa yung si Madam, yung asawa nitong si Sen Marcoleta. Ngayon, hindi talaga bumibenta. Yung yung independent consultant, hindi talaga pwedeng i-connecta doon sa galawan ng isang insurance company, di ba? Ngayon, dumating itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, hindi na ho nila pwedeng sabihin na bakit mo pinagtatanggol yan si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagtatanggol ni Senator Rodante Marcoleta yung mama na yan. Una sa lahat, siya ang kaisa-isang resource person na nagsalita dyan sa Blue Ribbon Committee nang hindi kumita dyan sa mga flood control project na yan. Ganun lang ho kasimple. Lahat ng nagsasalita dyan, kontraktor, kumita. Congressman, kumita. District engineer, kumita. Lahat po sila dyan kumita. Kahit isa-isang
witness, resource person na nagsalita dyan sa Blue Ribbon Committee na hindi kumita. At yan ho ay ang si Master Sergeant Orly Gutesa. For statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon, Yan. na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Yan. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Oh, nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan. Yan. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ron ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Espera. pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Yan. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga Oo. yung attorney. Oho. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan, pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung oho. hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina. ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun. Opo, pati Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Ako. Page sa halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oho. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun, nakita no? ni Gutesa. Oho. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun. Para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi Oo. para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Nako, oo. Naitatak ni Gutesa. Oo. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan. Oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Oho. Kung pwede si Gutesa na lang Ang gumawa ng lahat ng yun. Oo. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Merong, Opo, oo. Meron mo yan. merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, di ba? Opo. Kung hindi pinahiram, sapilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Meron dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan ah. Mahirap. Kung halimbawa, hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Totoo. ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang itinalagang tao dyan Aha. na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 Opo, pang-8 libro na nga po nila, Sen. Oo. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang Ang pahina. Pages. 1,000 dokumento na lang yun. Oho. Sa mga tuwid, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oo. Nung Book 2, 2,000 na. Oho. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na Opo. So papalapit na sa 8,000 documents Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo?
Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma ron. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Alam mo ba, Quezon City Hall. Kaya RTC, o kaya sa Manila. Hall of Justice. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. At pagtatatakan lahat yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin bago siya umalis, Sir, ma'am, pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uuli ito, baka hindi po kayo ito eh. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang ganun, sir. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun, o diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Yung law office namin dyan, ang tagal na nun, baka yung bukuan, hindi nila napuno. At saka ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnonotaryo. Kaya lang siguro maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin namin. Ang hanap buhay na. Hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Kaya nga may mga branches sa Senate, di ba? Ngayon sasabihin niya, maaaring hindi mo pirma yon, pero sisiguruhin ko sa iyo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan, at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi ko sa iyo. Matindi ho yan. Matindi ho yan. Hindi ka mapoproteksyonan ng taong nanakot sa iyo para bawiin yung pirma na yan ng iyong notary office, di ba? Hindi ka mapoproteksyonan yan. May kalalagyan ka. Yan ang napakalupit na banat nitong si Senator Rodante Marcoleta. Dito kay Attorney Espera. Naku, yari itong si Attorney Espera. Minako na ng dalawang, di ba, kaso yung Chesa. Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa. Hindi mo pwede kasing pikiin yun. Kasi kung, halimbawa, yung buong libro, gusto nitong si Attorney Espera na, sige, ayusin natin to. Para kung sakaling silipin nila, maayos yan. Hindi ako mabutasan. Kailangan nila ipatawag lahat ng mga pumirma doon sa libro na yon. Kasi pag nagpanotaryo kayo, pipirma kayo doon, yung both party, yung buyer, seller, o kung sino man ang nakaharap, o kung ano mang klaseng requirements sa kailangan mo kung bakit ka nagpapanotaryo. Ngayon, kung gusto mong palitan lahat ng pirma doon, ng pirma mo talaga, kailangan mong ipatawag lahat ng pumirma doon sa libro na yon. Hindi mo pwedeng gayahin yung pirma ng mga nakapirma doon. Malaking problema ko yun, mga kababayan. Kaya posibleng makakalusot yan si Attorney Espera. Naku, posibleng makalusot siya dito sa isa na to. Sigurado tayo pagkatapos ng administrasyon ni Marcos Jr. at nakakulong na yung nanakot sa kanya, may kalalagyan ka, madam. Esa, di ba? Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. At saka bakit nagpagawa ko lang doon sa executive judge ng Maynila, hindi pa niya nakikita man lang, siguro kinumpara man niya, kasi sinabi niya, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa kanya, Judge, hindi naman ang pakay ko ay yung matukoy natin kung pirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan.
Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. Yan. And sabi naman niya, Senator, ano po pagka ganito po kasi ang nature ng request, sa Supreme Court po kayo pala yun, pupunta. dumaan. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tuntunin. Opo. Hindi, nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo. Kasi maring hindi niya nga pirma yan. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera, may kalalagyan ka. Naku. Yan, yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging Yun mong banat ni Senator Rodante Marcoleta, hindi ho yun pananakot para dito kay Atty. Espera. Una sa lahat, opisina mo yung pinagnotaryuhan. Yung pangalan mo, meron nakalagdang ibang tao doon sa pangalan mo. Ngayon, kung pinanotaryo talaga niya, sigurado ko, pinanotaryo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, tapos binawi